Born again, boo! Let's see sino talo or panalo sa araw ng paghuhukom. Born again versus Catholic, bless na lang. Sorry, but may galit ako sa mga born again. Mostly enemy ko, born again. Pilosopo, mga karamihan, born again. Talo? Alam mo ba kung sino talaga ang totoong talo? Ang totoong talo ay yung walang Panginoong Jesucristo na tinanggap sa kanyang buhay. Alam nyo kung bakit? Dahil kahit saan ka pa nagsisimba at linggo-linggo kang umaattend, kahit araw-araw ka pa nananalangin, pero kung wala kang genuine repentance at hindi mo totoong tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso, sa iyong buhay, hindi ka rin maliligtas. Ito ang problema sa karamihan. Pag sinabing born again, galit na galit. Iba agad ang pumapasok sa isip. At pag-iisipan pa ng pagiging born again ay religion. Hindi ko alam kung ano nakikita nyong mali sa pagiging born again o kung alam ba talaga natin ang ibig sabihin ng born again. Ito ang katunayan na hindi mali ang born again at hindi religion ang born again. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unawain natin mga kaibigan. Sabi dito, kung hindi ka maboborn again, hindi ka daw makakapasok sa kaharian ng Diyos. So bakit mo ngayon nasasabi na talo ang born again kung talagang totoong nauunawaan mo ang pagiging born again? Dahil sinasabi dyan na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka muna maboborn again. Napakalinaw dyan na kung hindi ka maboborn again ay hindi ka talaga maliligtas dahil hindi ka nga makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi mangyayari yan sa'yo. Ano ba kasi talaga ibig sabihin ng born again? Kahit nga si Nicodemus naguluhan. Nicodemus said unto him, How can a man be born again when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Ang akala niyang born again ay literal. Akala niya babalik ulit siya sa sinapupunan ng kanyang ina at ipapanganak muli. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Makikita natin na sinabi dito, be born of water and of the Spirit. Ipinapaliwanag na ngayon ng Panginoong Jesucristo kung ano ba talaga ibig sabihin ng born again. Ano ba ibig sabihin ng born of water? Tignan natin yung context ng chapter 3. Sabi sa verse 4, nagtatanong si Nicodemus kung ano ba talaga ibig sabihin ng born again dahil akala niya ito ay literal. Kaya nga sabi niya dito, can he enter the second time into his mother's womb? Nililinaw ngayon ng Panginoon yung born of water. Yan ngayon, yung born of water, alam naman natin nung tayo ay nasa sinampupunan ng ating mga magulang, nung tayo pinagbubuntis nila, meron niyang bahay bata, meron niyang tubig sa loob, nandun tayo sa loob ng tubig na yun. Kaya nga nung tayo ay pinanganak, sasabihin nila, pumutok na ang panubigan. At lalo pang nilinaw ng Panginoon na yan ay literal birth or physical birth. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Napakalinaw. Sa Tagalog, ang ipinanganak nga ng laman ay laman nga. Yan po yung physical birth at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Now, pag sinabing born again, ang tinutukoy po dyan ay yung born of spirit. Kaya nga, born again na kasi naipanganak na tayo sa laman. Kailangan naman natin ipanganak sa espiritu. Now, bakit ba kailangan natin maborn again? Dahil pag tayo ay wala sa Panginoong Jesucristo, patay ang ating espiritu. Bakit nga ba patay ang ating spirit? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou shalt eatest thereof, thou shalt surely die. Tanong, nung kinain ba ni Adan yung prutas, namatay bagad sila ni Eva? Hindi naman, di ba? Nabuhay pa nga si Adan ng 930 years old. Ano yung sinabi sa Bible na thou shalt surely die? Pag kinain mo ang prutas na yan, ang namatay po nung araw na yon ay ang espiritu. Kaya lahat ng tao ay hiwalay sa Diyos until such time na siya ay magrepent at tanggapin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Doon pa lang papasok ang pagiging born again. Naipanganak ka na sa Spirit, nagkaroon na ulit ng koneksyon sa Diyos. Meron na ulit kayong relasyon ng Diyos na dating naputol. Tanong, sa lahat ba ng tao putol ang relasyon sa Diyos? Yes, kung wala kang Panginoong Jesucristo na tinanggap sa iyong buhay. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Yes, naipasa po yan simula nung kay Adan hanggang sa atin, hanggang sa kasalukuyan. Kaya manunumbalik lang ang relasyon natin sa Diyos kung tayo ay tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Anong patunay? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Nakita natin, but as many, sino yung many? Tayo yan na mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Receive Him. Sino yung Him? Yan ang Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, anong nangyari sa atin? To them gave He power to become the sons of God. Binigyan tayo ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Diyan pa lang tayo naging anak ng Diyos. Yan yung tinatawag na born again. Bakit? Dahil tayo ay pinanganak na sa laman. At ang Diyos ay hindi laman kundi espiritu.
Kaya kailangan din naman natin ipanganak sa Espiritu para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ano yung relasyon na nabuo? Tayo ngayon ay naging anak ng Diyos at siya ngayon ang ating Ama. Sana naging malinaw po sa inyo ang ibig sabihin ng born again. Maraming salamat po and God bless you all.